Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na natagpuan ng pambansang pulisya sa loob ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound ang mga pampasabog at sikretong daanan sa kasagsagan ang paghahanap ng mga PNP kay religious group leader Apollo Kibuloy. Ipinakita ni Secretary Abalos ang picture ng Molotov bomb at mga bolo na natagpuan sa compound. Mayroon din ang mga barbed wire at mga live electrical wire na inilagay sa lugar. Nakikipag-ugnayan na umano ang DILG sa City Government Engineering Office upang malaman kung nakadeklara sa KOJC's construction plan ang mga sekretong kwarto at daanan. Ito po yung actual inspection sa inside ng KOJC. Ito yung mga ilang kwartong pinasok po nila. Ayan po si General Nick Torre ang nangunguna po rito. Okay? Next. Ito po. Ito yung cathedral. Pagbukas mo sa rito, this is now the secret door. At dito ka ngayon papasok sa kwartong ito. Yan yata ang kwarto ni Pastor Kibuloy, no? Bumubukas po ito. Bumubukas ito. Kinukuha namin ang plano mismo ito sa office ng engineering ng city ng Davao. Kung ito yung nakadeklara. Kasi kung hindi nakadeklara ito, ano ito? Dahil sa violation, pati hindi nakadeklara. Lahat intricate things na ginawa at binuod sa iyo. So, napalita siya bukan. Hataw Balita ngayon. Pinalawig ng Court of Appeals ang freeze order sa mga bank accounts at ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy hanggang February 2025. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, naglabas ang CA ng resolution noong August 20 kaugnay ng extended freeze order. Ayon naman kay Attorney Dina Tolentino Fuentes, legal counsel ng KOJC, wala pa silang kopya ng kautusan. Sakop ng extension ng freeze order ang bank accounts ng KOJC at Suara Sug Media Corporation na nag-cooperate sa Sunshine Media Network International, ang media arm ng KOJC. Hataw Balita ngayon. Niyanig naman ng magnitude 5 na lindol ang Davao Occidental bandang alas 9:46 ng gabi nitong Huwebes, August 29. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang epicenter ng lindol sa layong 355 kilometers silangan ng Sarangani Island at may lalim na 10 kilometers. Wala namang naitalang reported at instrumental intensities matapos ang naturang lindol. Ayon sa PHIVOLCS, hindi nito inaasahan na magdudulot ng aftershocks o ng damages mula sa magnitude 5 earthquake. Hataw Balita ngayon. Sasampahan ng Department of Justice ng reklamong money laundering sina Alice at Sheila Guo kasamang iba pang individual. Hindi nagbigay ng detalye ang DOJ hinggil sa inihahandang complaint. Una nang kinasuhan si Sheila Guo sa Pasay City ng paglabag sa Passport Act at disobedience to legislative summons o hindi pagtalima sa subpoena ng Kongreso. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T., ang pag-amin ni Sheila Guo na hindi siya tunay na Pilipino ay lalo itong magdidiin sa kanya. Baka bukas or sa isang linggo ay masasampahan na siya ng kaso ng money laundering kasama si Alice Guo at madami pa ibang individual. Dahil dun sa pag-aamin niya na hindi naman siya tunay na Pilipino, na peke yung kanyang birth certificate, kung tutuusin, fatal na yun dun sa kanyang kaso for violation of Passport Act. Hataw Balita ngayon. Nagsalita na ang Philippine National Police or PNP sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa Kamara Kambakalawa sa House of Representatives na ang PNP ang biggest crime group sa bansa.
Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, nakalulungkot na ihalin tulad pa ng isang aktibong polis ang organisasyon sa grupo ng kriminal. Seryoso aniya ang naging alegasyon at unfair ito sa mga matitinong polis, maging sa mga nagbubuwis ng buhay sa paggawa ng maayos na trabaho. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na dapat na ituring ng mga polis na hamon ang mga naging pahayag ng Espinido upang mas paghusayin pa ang kanilang pangatrabaho. Ang isang organized crime group ay binuo para sa isang purpose lamang. Ito ay to commit crimes. So malayong-malayo ito sa realidad na kung bakit itinatag ang PNP mula sa Philippine Constabulary at Philippine PCINP. So hindi natin alam kung saan nanggagaling yung sinasabi nitong police officer na ito. This should serve as a challenge to everyone, to us na sa loob ng PNP na para mas lalong pag-ibayuhin at paigtingin yung aming mga trabaho para ipakilala at ipakita sa ating mga mamamayan na seryoso tayo sa ginagawa nating paglilinis sa ating hanay. Yung ating internal disciplinary mechanism ay tuloy-tuloy. Hataw Balita ngayon. Kakasuhan ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA ang attempted homicide ang driver ng sasakyan sa isang viral video na tumangay sa kanilang enforcer na pumipigil sa kanya matapos takasan ang kinasangkutang banggaan na nangyari noong August 27 sa Sales East Service Road sa Taguig City. Ayon sa MMDA, nasa kalahating kilometro din ang tinakbo ng sasakyan hanggang bago pumasok ng South Luzon Expressway o SLEX habang nasa ibabaw ng hood ang enforcer. Iginiit naman ng driver na hindi niya sinasadya ang nangyari. Sinitinto ang rider dahil may narinig umano siyang malakas na kalabog sa likurang salamin ng kanyang sasakyan na tila banta sa kanyang seguridad, kaya siya nagmadaling tumakas. Sa totoo lang, nalagay po sa alanganin yung buhay po ng aming enforcer dahil imagine niyo naman kung nahulog siya doon at na bagok ang ulo or nasagasaan ng ibang sasakyan ay pwede pong ikapinsala ng aming enforcer. May bumabalagpag po doon sa likod ng sasakyan ko. Parang gustong basagin yung sasakyan. Hindi nagpanik po ako, nagkarangkada ako. Hindi ko nakasabit na pala yung MMDA doon. Doon yun yung part na nabidyoan na. Hindi ko po talaga intention na ganun mangyari sa MMDA. Isang blue box at ilan pang kagamitan para makatulong umano sa paghahanap kay religious group leader Apollo Kibuloy ang ipinasok ng Philippine National Police sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Tumanggi ang pulisya na idetalye ito, subalit tiniyak na kasang-ayon pa rin naman ito sa police protocols. Samantala, nagpaliwanag naman ang PNP sa mga pulis na may armas. Itinanggi rin ng ahensya ang umano'y pambobomba sa loob ng cathedral. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Philippine National Police na maipinasok silang mga gamit sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kung nakikita na observe natin na that is true na mayroong pinapasok, ito is the call of the ground commander again and revealing kung ano yung kanilang specific na ginagawa. Again, I'll go back to my statement that this will jeopardize yung ginagawa nilang activity doon sa loob. Pasado 2:00 kaninang madaling araw, isang malaking blue box ang dinala ng mga pulis. Nagpasok rin sila ng rotary hammer at underground scanner. Batay sa mga videong kuha ng kampo ng KOJC, maririnig ang tila tunog ng mga drill sa second floor ng JMC College. Hindi idinetalye ng PNP kung ano ang laman ng blue box at kung para saan ang iba pa nilang equipment. Ngunit sinabi nitong gagamitin nila ito para ma-detect ang umano'y underground bunker sa compound na sinasabing pinagtataguan ni Apollo Kibuloy. Tiniyak rin ng pulisya na walang dapat ikabahala ang publiko dahil sinusunod umano nila ang police operational procedure sa pagsisilbi ng warrant.
The legal procedures and the process is being observed. Although there are some information that the ground commander doesn't want to reveal, this is part of the operational data, operational information that could jeopardize yung conduct in serving the warrant of arrest, that perhaps could compromise yung ongoing procedure nila. Pinabulaan na naman ng pulisya ang usap-usapan na balak nilang pasabugin ng compound kung hindi isusuko ng KOJC si Kibuloy. Giit ng PNP, wala itong katotohanan dahil si Kibuloy at mga co-accused lamang nito sa kaso ang target ng operasyon. Nabubumbahin daw itong aming cathedral, which is really a sacred place for KOJC member. Never namin sisirain ang structure or ng POJC na pasasabugin in that sense. Kasi we are not after the structure, we are not after the church, we are not after the POJC members, we are after the fugitive Kibuloy. Dumepensa naman ang PNP sa pagbibitbit ng armas ng mga pulis sa loob ng compound. Anila, bahagi lamang ito ng ipinatutupad na security measures sa operasyon. May mga armas na po is yung mga perimeter security namin. And certain minutes, in case may kinakailangan ng police intervention. So may mga minutes po tayo na nakatalaga din as perimeter security and for police interventions if necessary. Daan-daang pulis na naman ang pumasok sa KOJC compound. Ngunit giit ng PNP, karilyebo lamang ito ng mga pulis na naka-duty sa ilang araw ng paghahanap kay Kibuloy. 6 na araw nang nasa loob ng compound ng mga pulis at nananatili pa rin silang positibo na malapit na nilang matuntun ang lokasyon ng puganteng lider. Positive, but as to whoever, we cannot for now explicitly give that information. Inihayag din ng PNP na nagkakaroon sila ng kaunting problema dahil sa resistance ng KOJC members. Sa katunayan, 6 na po nilang tauhan ang nasugatan sa pagpapatupad ng warrant of arrest. 48 KOJC members naman ang dinala sa ospital matapos makaranas ng mga gasgas, sugat sa katawan, pananakit ng mata at iba pa. There are areas na talagang nade-delay because yun nga, nagbibigay sila ng somehow parang dinidisturb nila yung ating kasamaan sa PNP. Not all areas ay agad-agad mapasukan ng ating kasamaan sa PNP. It's a wide area, sinabi po namin, at iniisa-isa po ito. So hindi po madali yung hinarap ng ating PNP everyday just to cover all the areas. Lalyn Moreno, kumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Hindi pa hihingi ng tulong ang Armed Forces of the Philippines sa Estados Unidos sa isinasagawang resupply mission sa West Philippine Sea. Ayon sa opisyal, gagamitin muna ang militar o ng militar ang lahat ng opsyon na pwedeng magawa at kung wala na, ay saka na hihingi ng tulong sa US. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nanindigan si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi pa rin ito hihingin ang tulong ng militar ng Estados Unidos na garantisado sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Kahit na yan sa kabila ng patuloy na pagiging agresibo at ng pangangamkam ng China sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng opisyal sa media kahapon August 29 na dumalo sa Philippine Military Academy. Ang aktibidad ay dinaluhan ng commander ng US Indo-Pacific Command, Admiral Samuel Paparo, kasama si AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. ng Philippine Army para sa Mutual Defense Board Security Engagement Board. Dito pag-uusapan ang mga pulisiyang may kaugnayan sa security issues and concern at security defense. Ayon pa kay Browner, kaya ng Pilipinas na resolbahin ang sigalot sa kabila ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. You're going to do the mission unilaterally. We will depend on ourselves first, and we will try to exhaust all the options first before asking help. After, if we exhaust all of the options and if nothing works, then that's the time we can ask for help. Ang
gusto natin sabihin is habang kaya natin, gagawin natin. Matatanda na isang sundalo ang naputulan ng daliri, binomba ng tubig at tinutukan ng patalim, ilan lamang ito sa mga naranasang panghaharas ng bansang China. We still have a lot of options. Just if you look at the recent mission of the Coast Guard, for instance, when they were trying to bring supplies to the BRT Teresa Magbanwa in Escoda Show, they were blocked several times. They attempted more than once. But then finally they brought supplies using their helicopter. So that's one way of us exhausting all the options that are available. At nang tanungin kung kailan nga ba masasabi ng Pilipinas na kailangan na nito ng tulong ng ibang bansa upang tugunan ang pang-aabuso ng China, when our troops are already hungry, they don't have any supplies anymore because our resupply missions have been blocked and that they are on the verge of dying, then that's the time we're going to seek the help of the United States. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mahigpit ngayon ang pagbabantay at seguridad ng mga alagad ng batas sa Capitol Compound ng Bulacan bilang preventive measures laban sa mga krimen. Pinabulaan na naman ng Bulacan PNP at pamahalaang panlalawigan ang usapin sa nawawalang estudyante at sinabing fake news ang balitang ito dahil wala namang nangyayaring hold-up at kidnapping cases sa ginawa nilang investigasyon. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Fake news at gawa-gawa lamang ang kumakalat na balita sa bayan ng Malolos sa Bulacan na umano'y may dinukot at nawawalang estudyante. Bunsod nito, naglabas ng pahayag si Bulacan Police Provincial Officer in Charge, Police Colonel Sator Ijong. Ayon sa opisyal, walang estudyante ng Bulacan State University ang nawawala o nabiktima ng holdapan. With regards sa issue na yan na kumakalat, nagpa-verify ako sa mga kapulisan natin, particularly dyan sa Malolos. And we found out na wala namang incident na ganyan. Yung mga kumakalat na may stabbing incident, kidnapping incident, in others, wala pong katotohanan yon. So, last week ay nagpalabas kami ng press release tungkol dyan that we are denying that the incidents that were being reported are all fake. So naglabas din ang statement ng ating provincial government. Bilang preventive measure, nagdagdag ng puwersa ang pulisya at may patrol team din mula sa provincial government sa paligid ng Bulacan Capitol Compound at sa vicinity malapit sa Bulacan State University. Dito po sa Mini Forest, dito po kami naka-assign para mag-ikot, maglakad at i-check ang surroundings para sa crime prevention, lalo na sa mga kidnapping, yung mga nagtatangka ng masama sa ating mga estudyante. Nandito tayo maghapon, naglalakad tayo dito hanggang sa likod ng Mini Forest para ma-secure natin na ma-feel secure natin yung mga estudyante na hindi sila pinababayaan ng ating kapulisan. Ayon sa mga estudyante, malaking tulong ngayon sa kanila ang presensya ng mga pulis dito sa Mini Forest at sa paligid ng Bulacan Capitol Compound. Anila sa ganitong paraan ay naalis ang takot nila sakaling may mangyaring krimen. Mas maganda rin po, para rin po madagdagan po yung safety po ng mga estudyante. Pag may pulis po, mas panatag kasi may mga dito, may mga pulis na po nakabantay. Unlike po noon, medyo nakakabahala po talaga kasi mga estudyante lang po, tas wala naman pong iba pong nagbabantay. Nagpaalala rin ang PNP sa mga estudyante na kung maaari ay wag na silang magpagabi, kundi pagkatapos ng klase ay agad nang umuwi sa kanilang mga bahay para makapag-ingat. Nanawagan din ito sa mga magulang o sa guardians ng mga estudyante. Yung mga guardians, lalong-lalo yung mga bata, mag-ingat pa rin tayo. Kung pwedeng samahan natin sa kanilang eskwelahan, paghatid at pagsundo, ay samahan natin. Sa mga teenagers naman, ay ingatan natin yung pagsasama-sama sa mga barkada, piliin natin, and
one more thing ay huwag nang magpagabi. Although sinasabi ko na walang mga gumagala at wala namang insidenteng ganon, pero mas maganda pa rin yung precaution. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Nadagdagan pa ng 5 ang bilang ng mga nasawi dahil sa listeria outbreak sa Estados Unidos ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita ngayon. Nadagdagan pa ng 5 ang nasawi habang 4 naman ang nagkasakit sanhi ng listeria outbreak sa Delameate sa Estados Unidos ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Naitala ang 5 nasawi sa mga estado ng Florida, Tennessee, New Mexico at South Carolina. Sa kabuuan, mayroon ng 57 cases kung saan lahat ay kinakailangan maospital at 8 naman ang nasawi. Ito na ang pinakamalaking listeriose incident mula noong 2011 cantaloupe-associated outbreak. Payo ng CDC na iwasang kumain ng recalled deli meats dahil maaaring ang mga ito ay kontaminado. Ilan sa mga sintomas ng listeriosis ay lagnat, sakit ng ulo, muscle pains, stiff neck at loss of balance. Pinapayuhan ang nakararanas ng ganitong sintomas at kamakailan lang ay kumain ng deli meats na magpatingin sa doktor. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naglabas nitong nakaraang Miyerkules si Surgeon General Vivek Murthy ng babala na bumibigat na ang dinaranas na mental health crisis ng mga magulang sa Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Daryl Angeles. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng babala si Surgeon General Vivek Murthy ukol sa mental health crisis na dinaranas sa kasalukuyan ng mga magulang sa Estados Unidos. Anya, bukod sa economic at societal concerns na alalahanin ng mga magulang, nadagdag na rin dito ang alalahanin kung paano tutulungan ang kanilang mga anak na tahakin ng social media landscape kasabay ng iba pang stressors katulad ng karahasan dulot ng baril at kalungkutan na dinaranas ng mga bata. Kakaunti na rin sa mga magulang sa bansa ang nakakakuha ng suporta mula sa kanilang extended family o mula sa mga in-person community at kadalasan ay sinasabayan pa ng time pressure mula sa kanilang trabaho. Ayon kay Murthy, ang mga impormasyong ito ay mismong nakalap mula sa pakikipag-usap niya sa mga magulang sa bansa sa loob ng ilang taon. Bunsod nito, iminungkahi ng advisory na ang mga magulang o mga umaaktong magulang ay siguraduhing may stress relievers katulad ng pag-eehersisyo, pagkakaroon ng sapat na tulog at recreational activities. Bukod dito, pinayuhan din niya ang mga ito na makipag-ugnayan sa iba pang mga magulang, caregivers o mga kaibigan. Kumuha ng insurance coverage para sa buong pamilya at kung kinakailangan ay huwag mag-atubiling magpasuri para sa mental health care. Daryl Angeles, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Binabantayan ng National Hurricane Center o NHC ang 2 disturbances sa Atlantic at nagpaalala ang FEMA na maghanda para sa mga extreme weather. Mula sa Dallas, Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez, live! Hataw Balita ngayon. Hello Abby, kumusta na? Ano ang namataang nabuo sa bandang Atlantic? Magandang araw sa iyo, Marie. 2 weather disturbances sa Atlantic Ocean ang binabantayan ng National Hurricane Center, subalit ang isa rito ay mayroon namang near 0% chance na mabuo sa paparating na linggo. Binigyan ng 20% chance na maging tropical storm ang ikalawang disturbance na nabubuo sa Central Tropical Atlantic dahil posible ang mabagal na development sa unang bahagi ng susunod na linggo habang ito ay naglalakbay pakanluran.
Kahit walang aktibong bagyo, kailangan na palaging maging handa dahil posibleng mabilis na magbago ang lagay ng panahon ayon sa Federal Emergency Management Agency. Nagbigay ang agency ng listahan para sa emergency kit at ilan sa mga pinakamahalagang bagay na dapat magkaroon ay kabilang na ang tubig, non-perishable food, mga gamot, identification documents, debaterya o hand-crank na radyo at flashlight, first aid kit at cellphone na may charger at isang backup na battery. Mahalagang tiyaking accurate ang impormasyon na natatanggap sa panahon ng mga sakuna, kagaya ng local emergency manager, lokal na balita sa telebisyon at social media accounts mula sa verified news source, mga weather station at ang National Weather Service. Balik sa iyo, Marie. Abby, alam mo ba na nag 7-year anniversary na nga ang Hurricane Harvey ngayong buwan na to, no? Pero ang tanong natin, bakit mahalagang maihanda ng mga residente itong sinasabi nating emergency kit? Marie, mahalaga na makapaghanda ng emergency kit dahil hindi nga natin ma-predict kailan, kumbaga hindi na yung mga changes, hindi natin basta-basta ma-predict ito. At para na rin maging handa kung sakaling magkaroon ng mga power outages at anumang damages na dulot ng extreme weather. Marie? Alright, sige. Salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA, kung saan bumagsak ang Category 4 Hurricane Harvey na naging basang sistema ng bagyo na naitala. Kinumpirma ng Department of Health Calabarzon Region 4A na nakapagtala na sa rehiyon ng kaso ng monkeypox o mpox. Base sa report ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit 4A, ang naturang pasyente ay walang travel history at lumabas ang sintomas nito noong August 10 matapos makaranas ng lagnat at rashes, kaya ito nagpakonsulta sa Rural Health Unit. Nagpapagaling na sa ngayon ang nasabing pasyente sa kanilang tahanan na under close monitoring ng local health authorities. Kung makaranas naman ng sintomas gaya ng pananakit ng lalamunan, sakit ng ulo, trangkaso o lagnat na may kasamang pambabantal na mukhang pimple, ay kaagad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center. Maaari ring makipag-ugnayan sa National Patient Navigation and Referral Center sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong 1555 at pindutin ang number 2. Hataw Balita ngayon. Kailangan nang ideklara ng mga biyahero na papasok sa Pilipinas kung nakaranas sila ng sugat o pamamantal upang maiwasang madagdagan pa ang kaso ng mpox sa bansa. Samantala, inihayag naman ng Department of Health or Central Visayas na wala pang kumpirmasyon ng kaso ng mpox sa rehiyon. Si Gladys Tuwari, humahataw! Hataw Balita ngayon. Maglalagay ng kaunting pagbabago ang Bureau of Quarantine o BOQ sa screening questions na kailangan sagutan sa e-travel form ng mga biyaherong papasok sa bansa. Ang hakbang na ito ay upang maiwasang madagdagan ang bilang ng mpox cases mula sa ibang bansa, partikular na ang Clade IB. Ayon sa Department of Health o DOH, kung oo ang isasagot ng biyahero sa tanong na kung nagkaroon sila ng sakit sa nakalipas na 30 araw, kakailanganing mamili sa drop-down list kung may rashes, vesicles o blisters. Kailangang sagutin ito ng tapat ng biyahero. Samantala, nilinaw ng DOH Region 7 ang kumakalat ngayon sa social media na mayroon ng kaso ng mpox sa Central Visayas. Naanay sa mga social media posts nga nagkalat nga naatay mpox diri sa Sugbo, wala pa ta naatay mga suspected cases. Again, in surveillance naatay gitawag na case definition nga kung mapasok na siya sa case definition nato, himuon nato na siya nga ingon suspect case. Now the confirmed case needs a confirmation, laboratory confirmation. Ayon kay Dr. Eugenia Mercedes Cañal, Regional Epidemiologist ng DOH-7, hinihintay pa nila ang resulta sa mga nakuhang sample mula sa mga individual na pinaghihinalaang dinapuan ng naturang sakit.
Ayon sa ulat ng kagawaran, ang mga suspected cases ay 2 babae, 2 lalaki na edad 18 hanggang 80 taong gulang, habang ang isa ay inaalam pa ang impormasyon. At sinasabing ang mga ito ay walang travel history. Mga suspect cases na siya. Unya ang kanang mga 5 kabuok, mag-iingon nila, informed ang atong LGU ana, o nagsige na pod sila pagahimo sa kanang mga efforts to control no sa pag-spread sa kana nga virus, if ever monkeypox man gyud na siya gani nga virus. If not, it could have been any other infection na naa sa komunidad. Bukod sa monitoring at surveillance, may contact tracing sa mga miyembro ng pamilya at mga taong huling nakasalamuhan ng 5 suspected cases sa rehiyon. Babala sa publiko na agad magpakonsulta sa doktor kung may napapansing sintomas sa katawan na maiuugnay sa Mpox. Ganon din ang pananatili ng maayos na hygiene. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 16:29. Ang taong marahas ay dumadaya sa kanyang kapwa at pinapatnubayan niya siya sa daang hindi mabuti. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 30 sa buwan ng Agosto, 2024. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNCV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako si Mary Jo Malariado. Bagay ka dyan, Mary Jo. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, August 30, 2024. Everybody enjoy our weekend. Mula po dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. At ako naman po, si Marie Peñaranda, mula dito sa Austin, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.